Parts na yun. Ha? Puta Kalyodi. Pon tayo Kalyodi. Kalyodi, babati lang po. Professor Xiao Chua po. Kumusta po kayo? Kumusta? Ako, ang aking idol. Thank you po for coming. Historian. Dapat nandito tayo sa EDSA. Dapat tayo ang nandito sa EDSA. Oh. EDSA Revolution. Salamat ha. Thank you po. Punta lang ako. Thank you. Nakapakinig ng konti sa inyo. Salamat. Sorry, major po ako. Saan? Sa Ateneo. Ateneo. Pero galing akong Lasal. Ako yung president dati ng City Club sa senior high. Sa senior high, nag-lecture ako sa inyo. Kasama ba si Kalyodi ngayon? Nag-ano ka lang? Ha? Hindi Kasama kasama mo? po talaga. Wow, very good, very good. Picture tayo. Sige po. Wala gagawin o ano? Kal Yes, sir, hapon. picture tayo. Audrey, tayo, sir. Kalyodi, magpa-picture tayo. Tagal ka, Mas. Sama kayo lahat, everybody, people power. Ready, 1, 2, 3. Ah, hindi ka kita. Girlfriend ko po. Mabuhay. Salamat po sa pakikibaka. Salamat po. Tuloy. Ingat ka. Dito tayo kay Chris Passion. Si Chris Passion, the Indio historian to. Kumusta ka? Oh, Chris Passion is one of the very passionate people na sa history na nagsusulong ng narrative ng people power. Ano masasabi mo sa araw na ito, sir? Makasaysayan dahil ito ang unang-unang. Corrected by! But at least we are here. Thank you po. Thank you for what you do. Salamat. Ano po? Ay, oo nga. Bato, nasa Senado ka eh. Oo, dito ka rin. Interviewin mo na kita. Sige. PTV ba yan? Number 1 station. Sabaw-sabaw na. Hindi ba tayo nakaharang dito? Sige. Pass out dyan eh, konti dito. Kaliwa. Tawagin ko lang yung partner ko doon. Sige lang. Dito ka. Tawagan mo yung partner ko. Asan na ba? Okay. Ready? Sige. Morning Sir Patrick po from PEP. Sir, Salam. 37 years after, ano po yung significance ng ating pag-celebrate po ng EDSA People Power? Well, significant siya kasi kung may mga tao na medyo nakakalimutan na, di ba? Matagal na yun eh. 37 years. Kaya nga may history commemoration, may holiday para maalala yung significance, no? At sana maitawid na natin beyond that kwento ito ng dalawang pamilya, di ba? Hindi naman yun eh. Ito talaga ay paalala na may kapangyarihan ng bayan. Kaya nga people power, kapangyarihang bayan, di ba? So nasa bayan ng kapangyarihan, baguhin ang ating lipunan, no? Kung siya ay magsasama-sama at yung totoong pagsasama-sama, hindi yung awayan. XIAO Chua, Xiao Chua, Filipino Public Historian. Thank you po. Salamat. Thank you. Salamat. Oy, Senator. Senator ba to? Eh, hello. Sama kayo, hali kayo. May tanong ako sa inyo. Kayo ba ay, napadaan lang ba kayo o talagang sinadya nyo? Sinadya nyo po. Bakit po? Pilitin man po baguhin yung kasaysayan. At pilitin mang kalimutan ng iba. Pagamat hindi namin naabutan. Pero sa amin, ang katotohanan, hanggat hindi nababago ang istorya, mananatili. Salamat ha. Anak mo. Mabuhay ka. Salamat sa pagiging mabuting magulang mo. Ingat ka. Rehearsal.
Rehearsal. Ha? Ay, yung Goyo. Batang General. Night of Rizal po ako. Ay, non omnis moriar. Non omnis moriar. Kumusta po kayo? Pwede po. Kasama tayo doon sa demolition. Oo, Torre de Manila. Salamat, nandito kayo ko, sir, ha? Oo. Hindi ko pumakalamoy. 83 na ako eh. Nalulungkot ako sa Pilipinas pa. Sa edad ko neto eh. Huwag kayong malungkot, laging may pag-asa. Pag nandito tayo, laging may pag-asa, di ba? Teka, magpa-picture tayo. Anong pangalan niyo, sir? Pedro Dionisio po. Pedro Dionisio. Anong chapter kayo? KCR po, Manila. Ah, Manila chapter. Kasama ko doon sa ako yung 2 taong pala noon. Nung kasama ko rito noong 86. 2 taon pa lang, ngayon 39 years old na. Nasa kayo banda dito? Doon po sa Kramis. Sa Dapat Kramis, Kramis. Bago dumating na Santolan. Ah, Yun yung 2 taon pa rin, tinuruan ko na ng laban. Maglaban-laban. Naglalaban-laban. Kahit bata, ano? Na 2 taon pa lang, nakatuot-tuot. Grabe. Yung buong pamilya ko pinila ko rito para maiwasan ang revolution dahil nasa basta yung kawawa ang Pilipino kumatuto Kasi ng revolution. yung bloody na confrontation na natawag natin. Yung dapat maiwasan. Yun yung ano dun eh. Nandito yung mga rebel groups doon, di ba? Opo. Tapos si Marcos, yung kanyang mga puwersa papunta Tsaka dito. po ako eh. Humarang kayo dyan. Tsaka po ako reserve officer nung panahon na yun. Saan pa tatakbo yung mga anak ko kaya dinala ko sila dito para maiwasan. Wow. Salamat po. Apo. So yung ginagawa dito ngayon, hindi na siya yung usual EDSA na may mga kantahan. Meron din, pero hindi na yung dati na elaborate yung program. Tapos nandyan si Fidel Ramos, di ba, na buhay. Alam mo yun, dahil namamatay na yung ibang players ng EDSA Revolution, parang nagiging, eto na yun, pumupunta na siya sa history. Kaya yung ating paggunita ngayon, kung titignan mo, may military honors na. Nagiging ano na siya, yung isang regular na historical event tulad ng pagpupugay halimbawa kay Emilio Aguinaldo. 'Di ba? Kay Andres Bonifacio, yung meron ng mga military honors, which in many ways dignifies it. Dignifies kahit Marcos ang gobyerno, 'di ba? Dahil gobyerno yung nag-celebrate. It is kumbaga, it sanctifies that people power is still important. So, this is still a very good event, no? Kahit sabihin mo pa. And of course, later, yung multi-sectoral na pagkilos dito, sa lugar din na ito, ay magkakaroon din pa rin ng kumbaga, political color, significance. Which is, yung political is not necessarily bad. Ano yung significance ito sa ngayon? Diba? How do we use the spirit of people power para igiit na magkaroon pa rin ng pagbabago? Doon tayo sa kabila. May hinahabol natin. Ayan ang ato. Mamaan. I'm Professor Xiao Chu, opo. I'm a historian. Opo. Opo. Si Mama Ontiveros, I'm so honored to be with her because she was one of the broadcasters who took over Channel 4, Yes, di ba? that's right. Yung actually kumakalat na yung clip ngayon eh. That you were really? there. Yes. Oh. And very beautiful, as I should say, no. Yeah. But yun na nga, while you were broadcasting that, hindi ba, yung when June Kitley announced that Marcos had fled. Yes. I think you were there in the panel. Were you there? No, I was not. In fact, I was Hindi na, di ba? I was on my way to replace June Kitley at Radio Bandido. But then I remembered that I saw Marcos on the TV denying it. Yeah, yeah. So I thought
you know, I've got to go to Channel 4 and ask the engineers to walk out and to Right, pull the, right. pull The transmitter, yeah. So before going to Radio Bandido, to DCRJ, Right. I passed by Bohol Avenue. Channel and 4. And there was firefighting. So I stopped there and I called June. I knocked on one of the houses. I called June and said, I'll be late because you know, they're trying to get into Channel 4. So that's how I ended up in Channel 4. Naswertehan nyo, nandun kayo. Yes, Oo. yes. So how do you feel now, 37 years after? Are we still hopeful? Kasi that day, yung when Marcos fled and we have the new Channel 4, di ba? That was a day of hope eh. How about today? Well, you know, basically I'm an optimistic person. So I try very hard to look at the positive things. But I must tell you, there have been many heartbreaks along the way. I see so much fake news proliferating. Right. You cannot anymore distinguish between what is the truth and what is fake news, right? Yeah. And I see the return of the Marcoses, something that I never thought would happen. I thought we had moved forward from there. So I have mixed optimism. Right, Because right. I still have faith in the Filipino. A realistic optimism. Yes. I still have faith in the Filipino that we will not allow a dictatorship. Ma'am, salamat po ah. Thank you for what you do. Thank you for Thank still you. carrying on the spirit of EDSA. Thank We you. need you. Oh. We need you all. Salamat po. Thank you. I'm just doing my bit as a Filipino. You're a historian, no? Yes. Wow. Opo. Yeah. You know, my faith lies in you people, huh? We try our best. Yes, that you will, It's very you will hard. preserve our history. Yeah. Kasi yung nag-emerge yung alternative sources of knowledge eh. Yes. That's the problem. The history that is reflected kasi is political. Yes. Ang nangyayari, we connect the history to the political actors. Yes. Especially if they are political families. Yes. And we have to realize that the narrative should be, di ba? Yes. The two families are important, but it's not just the two families, it's really the people. It goes way beyond them, yes. So, yan. Ma'am, thank you so much. Thank you. I messaged you already. Okay. Mag-iingat po kayo. Yeah. Okay. Thank you po. Okay, Thank you. Doon daw tayo. Mas may ka lang. Hindi, doon pala kami. Doon pala ang audience eh. Abangan mo yung programa mo. Ayo, salamat. Sasabihan kita. Uy, hello. May mga tao nag-aantay. Nandun pala. Oh. Media pala dito. Doon tayo. Ayun tayo sa Atom. Usap kami, kaya nga kami nandito. Ay, hindi ba kayo pinapapasok? Ayaw, hindi kami papasok, dito lang kami. Ay, hindi. po sila sa program. Hindi, Atom yan kasi yung isa sa mga representative, sila yung magre-raise ng flag. Opo. Oo. So, hindi po dapat dito? Is either Hindi, papasok sila. Hindi pa po ba pinapaan? Hindi na ho kami sasali sa program. Awag daw dito. Pumasok daw tayo doon. Doon daw tayo. Kayo talaga. Kayo. Sir, NHCP kayo, ha? Hindi, guest lang nila ako, pero alam nila yan. Ay, wait lang. Ah. muna namin sa NHCP. Ah, sige. You can ask. Mamaya mo na, mama. Sige. Hindi tayo pupunta doon hanggat walang ano. Saan po kayo banda? Lang po pa kayo just. Yung participants po kami, I am invited po. We have invitation po. Hindi, ito. Chua. Baka bigyan natin ng pwesto yung mga crowds. Hindi, tatanungin ko lang kung saan yung ano. Kung kasama ko kayo sir, doon lang ako. Sa loob. Kasama sila eh. Hindi naman ako pa. Oh, sige, oo. Sige. Tanggalin siguro flag siya, kahit naka-t-shirt, okay na lang. Pwedeng walang flag, walang flag ceremony, walang flag ng let's go. Sige, okay lang. No problem. Okay na yan. Atom flag. Sige. Dadating lahat dito. So, Pananda na. Tinatabi nila yung atom eh. Gusto nila mawala sa kasaysayan. siyempre, hindi, tsaka parang wala naman tao dun eh. Bagay. Ang problema, Bakit tayo pupunta sa likod? Never kami nasa likod.
Hindi, kasi yung sa likod, nandun yung flag ceremony ngayon, tapos pupunta lahat dito pagkatapos. Yan ang dapat, diba? Miss ba niya nandito eh. Oo. Okay lang. Ventilated naman tayo. Okay lang yan, kita rin naman ang flag. Ventilated pa rin yun. Saka hindi mainit dito. Tama. Actually, hindi mainit dito. Yun ang kagandahan dyan. Oo. Okay lang. Okay lang yan. Basta mayroong freedom to assembly, walang problema. Atom, nandito na ang Atom, mga kaibigan. Silang nauna sa People Power noong February 22, 1986. Yung August 21, yan po ang date ng pagkamatay ni Ninoy. So may membership po yan. Sila po yung mga original. Ayan, sila po yung mga original. No? Kasama natin. Ito, mga original. The first to offer the wreath is Executive Director Carmelo B. Santo of Human Rights Violation Victims Memorial Commission. Sabi ko lang, kahit hindi itaas. Pwede na yan. Little bit to rest. Yes. Ah!